First day ng racing ngayong June 4, 2025. Magbibigay tayo ng mga racing tips. Data-driven tayo ngayon. Palagi naman data-driven yung binibigay nating mga tips. Pero ngayon gagamitin natin yung racing cards ng Horse Racing Philippines. Race 1, gagamitin natin ng time card. Bawat racing card ng Horse Racing Philippines may kanya-kanyang betting tips yan. Hindi po pare-pareho. Kaya kahit bilhin nyo lahat, maaaring yung iba magkatulad pero yung iba maaaring hindi. Kasi AI po ang nagbibigay sa inyo ng tip, hindi ako. At yung AI, binabase niya yung nakikita niyang data dun sa race card. So ang pinapakita ng time card, yung best run niya tsaka yung last run. Puro converted time po yan base dun sa tatakbuhing distance. So 1,400 meters yung nakikita ninyo, lahat yan converted sa 1,400 meters na competitive run. Ano yung competitive run? Dahil si Amaria, makikita nyo vicious run yan, yung huling takbo niya. Ang talagang tiyempo ni Amaria noong May 26 sa vicious run is 1 minute 28.6 seconds. Pero dito na-convert na natin sa 1 minute 32.4 seconds. So meron tayong sariling conversion formula na nako-convert natin kahit vicious. Nako-convert natin yan sa competitive run, meaning yung parang tumakbo talaga siya sa actual na karera. Ganon din si Marvin's Pride. Yung run niya nung May 24, 1 minute 30 seconds. Converted time po yan sa 1,400 meters. Pero yung actual run niya, hanapin natin Meron tayong pace line, doon yung makikita kung ano yung mga actual time niya, tsaka yung converted time nandun din. 1,200 meters barrier run nung May 24. Ang actual time niya is 1 minute 26.8 seconds. 1,200 meters yun, barrier. Pero dito sa converted, 1 minute 30 seconds. So dito, ang bibigay nating tip, bagamat galing sa vicious yung Amaria, pang-primera ko yan. Bakit? Kasi si Amaria tumatakbo yan sa mabibigat na laban. Ang nagka-problema lang yan nung huling takbo niya dahil kaya nga tumakbo ng vicious run yan. Pero si Amaria na tumakbo ng pang-apat yan kay Sweet Damani, tingin ko yun yung pinakamagandang takbo niya na mabigat ang laban. Kaya yan ang pang-primera ko. Pero hindi, pag sinabi kong pang-primera kasi yun yung first pick. Pero pagka dalawa ang kinuha ko, tatlo, ibig sabihin halos pare-pareho yung mga kabayo na yon. Personal na view ko, yung Amaria at saka yung Marvin's Pride, pareho ang galing niyan. Pero syempre, pagka gagawa kayo ng winner take all, minsan gusto nyo mag-single o kaya dalawa, kaya sinasabi natin pang-primera, panigunda. So dito, ang panigunda ko yung Marvin's Pride numero 7 dahil si Marvin's Pride medyo tumatakbo yan sa front runner, leader. So pagka ganon, alam naman natin na medyo lamang na pagka nauna. Si Amaria kasi medyo stalker o remate yan. Bandera si Marvin's Pride. Morning line gagamitin natin dito sa race 2. Ang morning line, available na po yan na 18 pesos lang to Pero dito makikita nyo, naka-arrange na yan by running style. Hinahanap nila ngayon yung running style na wala kasi pinalitan natin ng aire. Pero naka-arrange pa rin yan by running style. Ibabalik natin yung running style sa next issue sa Friday kasi kasya pa naman, pwede ko pa naman i-squeeze in. Yung aire kasi, para malaman nyo, kahit di remate,
para malaman nyo kung kaya niyang sumabay dun sa aire nung karera. Kasi may mga karera talaga na matutulin tapos hindi natin alam kung yung remate pwedeng makasunod o makaremate sa last stretch. Dito sa race 2, ang tip ng ating morning line, pang primera niya yung may diamond, panigunda yung bishop blue. Ganun na rin, susundin ko na rin yung tip na yan kasi ang may diamond, bumaba po yan ng grupo. Tsaka bandera din to ang kabayo kasi kapag ka nababalik na sa form o kaya nando na sa akmang grupo, bumabalik yun sa pagbandera. Makikita nyo kung mataas ang grupo, kaya nililabel natin yung running style dati. Pero ibabalik natin yan kasi marami naghahanap para malaman nyo kung yung kabayo nasa tamang grupo na o tamang form. Kasi kung yung di bandera nasa mataas na grupo, hindi po mauna yan Kaya tingin ko yung may diamond mauna na yan dito. Tsaka kaya gusto nila yung racing card ng mga karerista. May kakaiba tayong tip. Panigunda ko rin dito yung bishop blue numero 1. Race 3, lineup ang gamit natin. Libre lang po ito. Ibibigay ko yung link sa description o sa comment kung saan nyo ma-access yung lineup. Sa website po ito na-access tuwing karera. Siguro paglabas ng kopya, mga 1 oras, pagkatapos ng 1 oras o 2 oras, paglabas ng kopya, may lineup na tayo. Yung link niyan hindi nagbabago, na-update lang yung laman niyan kapag ka may karera. Dito makikita nyo yung kanyang best time, tsaka kung ilang araw na yung nakalipas. Tapos meron ding company line, kung sino yung mga kasama niyang tumakbo nung ma-attain niya yung best line. Kaya sa karera na to, ang pang primera ko dito yung numero 2 na Golden Petita. Nasa harapan yan. Maganda rin yung tinakbo nung Sunny Nature ng nakaraan, kaya lang mas papaboran ko yung numero 2 Golden Petita. And then panigunda ko yung numero 3 na maganda na rin ang tinakbo pagkagaling sa bakasyon, yung 14 de Oktubre numero 3. Race 4 po, pace analyzer gagamitin natin. Kaya bihira na ako nagbibigay ng tip kasi yung purpose kasi natin naman, kaya tayo nagbibigay ng tip para matuto kayo nung una para kayo matuto mag-analyze. Kaya gumagamit tayo ng tool na may data para kayo mismo makapag-analyze. Ngayon, may mga racing card na tayo. Marami ng karerista na tumatangkilik na ating mga programa na nagiging confident pagka pipili na sila ng kanilang tatayaan. Tsaka lagi kong pinapaalala sa kanila, huwag kayong aasa sa tip. Isang magandang halimbawa itong pace analyzer. Marami pong data na makikita kayo dyan. May hint kung labas yung kabayo dahil dun sa jockey trainer combo. Kung mataas yan, ibig sabihin may hint kayo na hint lang na labas yung kabayo. Hindi ko sinasabi na labas na talaga yon dahil pinasakay yung magaling na hinete dun sa kabayo nila nung trainer. Ibig sabihin mas malamang na labas yung kabayo. Meron din tayong average rating, best time, tsaka last run. Tapos yung speed figure. Ito yung speed figure, summary yan ng mga performances niya para sa isang tingin lang makikita nyo yung mga lamang. Dito sa race 4, kaya ako ginawang halimbawa itong pace analyzer para pakinabangan nyo yung mga data na nandyan. So dito, ang kukunin kong pang primera wala dun sa tip niya. Remember, galing ng AI yung tip niya, no? Ina-analyze niya yan base dun sa mga data na nakikita niya. Pero minsan kasi pag may data, kailangan i-trust nyo rin yung instinct nyo. Dito, numero 4 yung pang primera ko, Artseb. Unang-una, makikita nyo sa rating, sa best time, tsaka sa rating, mataas din naman yung rating niya. Pinakamataas si side by side kasi. Kaya mataas rating yan dahil alam ko yan ang pinakamababa na sa grupo. So yung rating, tinitignan niya yung grupo, yung class rating.
Hindi lang yung tempo, although maganda rin yung best time niya. So, nire-rate yan nung AI, nung computer natin, computer AI, kung base sa grupo, tsaka dun sa mga time. Hindi lang sa best time na. Kasi meron tayong average rating dito eh. Average rating para makita nyo yung consistency nung takbo. Which is si Noble Touch may best time. Actually, siya yung pangalawa sa best time after instant notice. Makikita nyo si Noble Touch, merong nandun siya, pangalawa siya sa best time. Sa average rating, nangunguna siya. Ibig sabihin, ito yung pinaka-consistent ng kabayo dito sa karera na ito. Kaya lang nung last run, wala siya kasi ibig sabihin, masama yung last run niya. Kasi hindi siya pumasok dun sa first 3. Kaya yan ang panigunda ko dito, numero 7, Noble Touch. Pamprimera ko yung 4. Race number 5. Speed and stamina gamit natin. Dun sa mga medyo nahihilo sa numero, sa numbers, meron din tayong visual na race card. Yung ito nga, speed and stamina. 10 pesos lang to. Dito makikita nyo, naka-arrange yan by running style. Yung predicted natin na kung sinong nasa harapan hanggang dun sa mga reremate. X stayer, F frontrunner, S stalker. So makikita nyo nasa harapan yung numero 8, si Bright Mind yun. Ayan, andyan na yung possible hindi sinisiguro na yan nga. Pero at least meron kayo idea kung ano yung pagkakasunod-sunod sa arangkadahan, pati yung mga reremate. Dito, yung numero 2, bumabaga, nanalo yan nung nakaraan. Pero kung makikita nyo, hindi yan natip. Hindi nahagip nung ating AI. Dito ang pipiliin ko, yung pamprimera ko, yung Adorable Felicia. Makikita nyo, numero 7, may speed. Meron ding stamina. So, posibleng maubusan talaga yan dahil halos pantay-pantay yan. Yung front runner, maubusan talaga yan. Kaya dun tayo sa stalker. Pamprimera ko, numero 7. Panigunda ko dito yung Baywatch din. Kasi makikita nyo, remate yan pero halos dikit, may speed din. Kaya pamprimera ko, numero 7, panigunda, 6, Baywatch. 6, speed and stamina uli gagamitin natin. Yung mga pinapakita kong race card ngayon, yung mga tip niya, yung hindi kagandahan. Kasi kung lolokohin ko lang kayo, papakita ko yung magandang tip nung race card. Kasi dito, kaya nga sabi ko, kaya gumagawa ako ng tip ng video, ng tips video para maturuan kayo mag-analyze. Hindi yung aasa kayo sa tip. Kaya dito, i-analyze natin ng mabuti. Wag ipang-verify nyo lang yung tip na nakikita nyo dun sa mga mapipili ninyo. Katulad dito, mauna yung numero 4, banderista kasi yung West of the East eh. Siyempre, pati yung Tokyo Rumba. Tingin ko, yung manaig dyan, yun ang pwede manalo. Kaya makikita nyo, mas mataas yung speed tsaka stamina ni West of the East kay Tokyo Rumba. Pipiliin ko na yan. Pero 3 pipiliin ko dito. Kasi kung makikita nyo, yung numero 3, kasi yung number 3, hot legs yun. Yan yung panigunda ko, si hot legs. Makikita nyo, permis lang yan, pero yung stamina niya, halos pumantay. Kung magkakaubusan niya ng stamina, darating to. Kaya ito yung aking pang tersera. Meron pang isa dyan, na may aire din. Kaya ako pang tersera yan kasi makikita nyo mababa yung stamina eh. Pero kasi stalker yan. So kung wala sa kondisyon to, magkaubusan yon. Numero 1 yung aking third pick. So dito, 4.
3, tsaka 1. Last race tayo, race 7. Matulin tong karera na to, makikita nyo naman, no? More than half nung kabayo, nung entries, puro front runner. Tapos, kalahati, matataas ang aere. Pero tingin ko mauna pa rin yung 6 dyan, Aliana. Yung makikita nyong early sustain, individual yan eh. Kaya ako dinagdag yung aere kasi collective. Ibig sabihin, base yan dun sa field. So, iba yung individual kasi pagka kukumpara tayo by time, no? Depende yan dun sa nilabanan niya. Katulad yan, barrier yan. Nako-convert naman natin yan, barrier. Barrier yan. Yan yung best time niya. Best time niya yan, barrier 41 days ago ni Freddy's Cutie. Pero kung i-analyze kasi natin yung buong field, yung capability nila, kailangan doon ibang ino-normalize yung bawat parameter niya. Yun sa aire nagawa natin yan. Sa aire pa lang kasi meron tayong plano na ipe-phase out natin yung pace analyzer tsaka morning line. Gagawa tayo ng isang programa na yung rating nila base sa laban mismo nila. Kasi ito individual na laban yan eh. Kailangan kasi pag mag-a-analyze tayo base dun sa capability nilang lahat as ang tawag doon yung field strength. Sa ngayon yung aire pa lang ang meron nun. Kaya halimbawa makita nyo yung early ni Aliana, no? Mas mataas yung early ni Freddy's Cutie. Base yun dun sa kanila individual ng takbo. Katulad yan, barrier yan, yun sa grupo na yun. Pero sa grupo na to, base sa capability nila, makikita nyo si Aliana yung pinakamataas yung aire. So ito pa lang yung parameter na meron nun. Meron na rin ako nung iba niyan, kaya lang ayokong introduce sa inyo agad kasi naninibago yung iba eh. Pero darating yung panahon na puro lahat ng rating natin 100 pinakamataas, wala naman nasisiro eh. So pinakamataas yung 100, the higher the better. Kasi ngayon ito feet per second yan eh, feet per second. Ito naman seconds. Kaya pagka nag-compare kayo, malilito rin talaga naman kayo eh kung hindi nyo kabisado. Kaya gagawa tayo ng Yopis Carrera Score. Yan. Puro rating lang. Kasi hindi naman tayo tumitingin sa time eh. Hindi ako tumitingin talaga sa time. Rating. So dito, ang karera natin ngayon, gaya ng sabi ko kanina, isasabihin ko sa inyo yung karera ngayon eh, moderate. Ibig sabihin, kung sa winner take all, nasa 2,000 plus to 4,000 plus lang. Ang magpapadihado lang dyan, kayo ba, yung karerista. Kung minsan kasi tayo mismo nagpapadihado eh, nandun na yung mananalo. Na iba pa, katulad nga nung nakaraan, My Star, biglang bumenta, wala naman. Wala, hindi ko alam paano bumenta yun eh. Parang siguro na sunod lang sa Agos yung bayang karerista. Kaya bumenta yun. Ewan ko, baka umugong din. Kaya meron tayong race card para ma-verify nyo kung tama yung mga naririnig nyo. So dito ang first pick ko, Aliana. Second pick ko, numero 4. Good luck.